Ka-Express, Gilas Pilipinas lalong lumalakas. At hindi lang yon, nag-viral na agad ang mga clips na nagpapakita ng bagong tunog sa loob ng training camp. Mula sa expansion ng pool hanggang sa mga bagong mukha na dumagsa sa mga drills, ramdam na ramdam ng bansa ang energy. Parang may bagong henerasyon, nagigil na handang gulatin ang Asia. At ang headline, Kai Sotto, unang dunk sa comeback ng Gilas practice. Hindi ito basta highlight lang, ito ay simbolo ng pagbabalik loob ng isang alagad ng taas. Well, hindi pa man siya clear to suit up sa official na laro, pero nakita ng mga fans at ng mga kasama niya na bumabalik na ang kanyang explosiveness at kumpiyansa. Ang dunk clip na ito ay nagpapalakas ng loob ng mga fans. May pag-asa, may thunder, may dumadagundong na dakdakan. Pero hindi dito nagtapos ang shock factor. Pumasok si Quentin Malura-Brown, QMB, at agad napakita ng level, playing at a very high level. Sa practice, nag-drive, nag-finish, at nagpapatunay na ang frontline battle sa loob ng Gilas camp ay magiging real. Ang chemistry test, dakdakan blues daw, friendly, physical, competitive, at eksaktong ito ang gusto ng coaching staff para pukawin ang pinakamagandang Gilas version. So picture this, mga veterans gaya ni Jomar Fajardo at Chapit Aguilar, kasama ang bagong pwersa tulad ni QMB at ang towering comeback story ni Kai. Sama-sama na drill, nagtutulungan, nagkakakontra, at ang resulta, depth at options para sa coach, mismatch lineups, defensive versatility, at isang moral boost na hindi nabibili sa kahit anong training manual. Ginulat ang mundo? Oo, hindi lang dahil sa dunk o sa bagong pangalan, ginulat dahil itong Gilas ngayon ay merong kombinasyon ng puso, taas at tactical flexibility na pwedeng mag-transform ng kanilang takbo sa qualifiers and beyond. Para sa mga Pinoy na naghanap ng dahilan para maniwala muli, eto na ang narrative, comeback, competition, at isang buong bansa ang nakaabang. At saan tayo pupunta mula rito? Kung ang practice energy ang susi, huminga na tayo dahil mukhang may bagyo ng dunk, hustle at pride na papadating. Ang energy sa loob ng Gilas training camp ngayon ay ibang level, hindi lang dahil may highlights, kundi dahil nagbabago na talaga ang identity ng team. Yung pag-expand ng pool ay nagdagdag ng dami ng pagpipilian, pero ang mas malalim na epekto nito ay yung tindi ng competition sa bawat posisyon. Kapag dumami ang talent, dalawa lang ang pwedeng mangyayari, either may mawawala ng role o lahat mapipilitang itaas ang laro. Sa Gilas ngayon, malinaw na yung pangalawa ang nangyayari. Ramdam ng lahat na bawat possession sa practice may bigat, bawat drill may pressure, at bawat dayo may nakataya. Ang culture ng team biglang nag-shift mula sino ang available, papuntang sino ang karapat-dapat. At dito papasok yung comeback moment ni Kai, yung unang dunk niya sa training camp. Kahit simpleng play lang kung tutusin, naging malaking simbolo para sa grupo. Matagal siyang nawala, may injury concerns, may doubt kung kailan babalik ang kanyang explosiveness. Pero nung nakita siyang bumelo, umangat at sumabog pabalik sa ring, nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng gym. Ang mga ganitong moments sa high-level programs ay hindi basta highlights. Ito ang confirmation na isang malaking piraso ng core ng Gilas ay nagbabalik ng kumpiyansa. Kahit hindi siya cleared para sa official games, iba ang epekto ng kanyang presence. Sa depensa pa lang, nagbabago ang spacing, ang timing ng help side, at ang expectation ng rim protection. Kapag may 7-3 anchor, ay bumabalik sa form. Kasabay nun, ang biglang pag-akyat ni QMB, hindi siya pumasok bilang option, pumasok siya bilang immediate threat sa frontline rotation. Yung ulat na playing at a very high level sa practice, ibig sabihin, hindi siya nag-adjust, siya ang nag-adjust sa iba. Kapag may big man na ganito ka-aggressive sa drills, nagbabago ang laro ng mga teammates, lalo na kung may dakdakan moments sila ni Kai. Yung tinatawag na dakdakan blues nila, hindi lang harutan o viral moment, ito ay sign na may bagong energy sa loob. May dalawang bigs ang nagbabanggaan sa ere, tumataas ang intensity, tumitibay ang depensa, at napipilitang maging mas matalino ang help rotations ng buong team. At syempre, naapektuhan din ang veterans, sina Jomar Fajardo at Chapit Aguilar,
na matagal ng haligi ng frontline, biglang may bagong combo ng taas at athleticism na humahabol sa kanila. Hindi ito nagbabawas ng kanilang value, pero nagbibigay ito ng urgency, yung urgency na kulang minsan sa previous Gilas cycles. Ngayon, may mix ng veterans, rising players at returning anchors na pinupuno ang bawat trails ng purpose. At kapag ganito ka-competitive ang atmosphere, mas natural nagiging battle-ready ang buong grupo para sa qualifiers at mas malalaking laban. Mas lumalalim pa ang kwento ng Gilas kapag sinuri mo kung paano nagbago ang dynamics ng buong training camp dahil sa pagsabog ng energy mula kina Kai Sotto at QMB. Yung foundation na binuo sa unang bahagi, competition, urgency at symbolic comeback, ay nag-transition ngayon sa mas konkretong tactical at psychological impact. Hindi lang ito about dunks o viral clips, ito ay tungkol sa pagbuo ng isang team identity na may tapang, taas at bagong direksyon. At dito nagsisimula ang mas malalim na transformation, lahat sa loob ng training, biglang nagkaroon ng malinaw na reason para lumaban bawat araw. Sa kaso ni Kai, hindi biro ang epekto ng simpleng dunk, lalo na kung galing sa injury layoff at months of uncertainty. Pagkatapos ng unang araw na nakita siya ng kanyang mga teammates na bumalik ang vertical lift at kanyang timing, nagbago ang approach ng mga guards sa pick and roll sets. Mas nagiging confident sila sa loob, mas agresibo sa pag-drive dahil alam nila may towering rim protection na nakaabang. Ang ganitong shift ay hindi nakikita sa highlights pero rundown sa pacing ng drills. Coaches suddenly test more high-low combinations, expanded spacing, at mas dynamic defensive coverages dahil alam nilang may dalawang shot blockers na pwedeng itapon sa court, Kai Sotto at QMB. Kaya mula sa simpleng training return, nagiging catalyst niya para mag-evolve ang practice patterns. Samantala sa QMB ay nagdala ng physicality na bihira sa isang bagong pasok na forward o center sa Gilas. Ang kanyang confidence na pumasok sa camp at mag-perform at a very high level ay nagpakita na hindi siya pumunta para lang makisabay, pumunta siya para manghamon. Ang maganda dito, hindi siya nag-collapse under pressure, bagos nagtulak siya ng environment kung saan lahat ay sumasabay sa kanyang intensity. At dahil dito, pati veterans nagiging mas vocal, mas engaged at mas handang ipakita na sila pa rin ang backbone ng team. Ang healthy clash na ito, lalo yung dakdakan exchanges nila ni Kai, ay nagbunga ng culture na hindi pwedeng petics, walang pwedeng mag-relax at walang guaranteed na role. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.